Welcome to Offstage Han. Ray, Darren. Episode 148. Episode 148. Matagal tayong walang episodes. Oh, mga ilang months? 6 months? Several months. Dahil dahil sa birth of my kid. firstborn. Yeah. Dito sa si Darren dito sila nanganak sa California. Yeah. So nandito tayo ngayon sa Daly City. Daly City, sa San Francisco Bay Area. Tapos dumalo kami. Oh. Pero bukod doon, nanood tayo ng Ng dalawang shows. So, 9 Inch Nails. 9 Inch Nails kagabi. Tsaka isang prod ni paring Friends. Isang local prod, Sonic Well, featuring a lot of Filipino artists. Yes. May mga rock bands, rap metal May bands, and hip-hop. R&B, hip-hop. Saan nga yung banda? Sa Hayward. Si Hayward. California. Nanood muna kami nun. Tapos kagaya, kumusta? Anong takeaway mo dun sa Sonic Well na prod? Nakakatuwa kasi grabe yung passion and pride sa... Nakakatuwa na parang inisip ko, naka-question ko sarili ko na ako ba ganun ba ako ka-proud maging Pilipino? Yun ang theme, ano? Oo. Nakakalimutan natin, lalo na tayong mga taga-Maynila. Oo. Yung local, yung Filipino pride. Oo. Yun yung nananaig sa theme sa lahat sa kanila. Exciting din na parang mga local musicians getting together. Nakailang panood na ako ng shows dito tuwing pupunta sa San Francisco. May mga napanood na ako mga prods. Yung isa punk rock. Tapos ito nga. Ano naman ang takeaway mo dun sa show kagabi sa 9 Inch Nails? Second time ko na sila panoorin, aside from sa Manila. Ganun pa rin, parang well-oiled machine. Grabe, no? Parang feeling ko 30 minutes lang. Hindi Pero, ko alam kung dahil sa martini ba yun. Pero, ang bilis, di ba nung parang head like a hole, sabi ko, last song na, parang... alam mo ng last song eh. Last two songs. Tapos na. Well, nagsimula siya si Boys Noise. Oo, Boys Noise. Techno set. May setup na techno DJ set. Doon siya sa may taas ng front of house na mixer. Yeah. So maganda yung setup. Ganda. Habang pumapasok yung mga tao. Parang yung sa Matrix, yung Zion. Simple lang, may pulang ilaw, may usok. Tapos siya na, di ba? May mga pinatugtog siyang mga techno bangers tsaka remix. Pero hindi tolo, sakto lang para... Exactly, nag-start na ng 8. On the dot, pagkatapos na ng 9, lumabas si Reznor sa gitna. Yeah, bigla na. Hindi ko nga napansin na naglakad siya pupunta dun sa gitna. Hindi, kasi nanonood tayo kay Boys Noise. Boys Noise. Ako galing. Siya bumalik siya sa gitna para sa remix set. Oo. Yung Tron songs. Tapos, ano nangyari? So, nagsimula siya doon ng piano. Oo. Tapos, every song, may akit siyang band member. Una yung bahista. Bago yung bahista no? Bago. Yun yata pumalit kay Alessandro Ortino. Tapos may keyboardist na umakyat. Tapos si yung Atticus Ross. Atticus Ross. Okay. Yung partner niya sa mga soundtrack. Atticus Ross, si Robin Fink. Tapos si Robin Fink, yung pangatlo. Tapos after several songs, lumabas yung drums. May short drum solo sa main stage. Lumabas sa screen. Tapos, naglakad sila papunta sa stage. Tapos, yung una nilang set dun sa main stage, sa gitna yung isa di ba? Parang solid industrial banger set. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pasalan ng mukha from electronic, yung from very sweet. Akala ko rin parang magkakaroon ng waves and throws, pero parang... Hindi. Crest and throws. Sunod-sunod na mabigat. Mabigat, mabilis. Inuupakan ka. Oo, parang sinasapak ng ilaw tsaka Tapos may isang camera guy, kutob mo si Rob Sheridan. May isa lang silang video guy na live on stage, di siya nagtatago. Sinushoot niya yung buong band with just one camera. Tapos nagpo-project sa wall. Dinadagdagan lang nung team niya ng effects. Parang naalala ko nung
nung bata ako kasi di ba yung camcorder, pwede mo saksak sa AV, Oo. tapos lalabas sa TV. Sa TV agad. Parang ganun siya, pero Parang in a ganun nga yata simple yung way. concept. Oo. Pero grabe yung effect na. At the same time, ang favorite ko na ginawa niya, pagdating ng copy of a copy. Parang Ay, oo nga, yung naalala ko yun. Isang yung friend one na shot, more. dumami. Tapos may nilagyan nila ng delay. So parang puro siya. Hindi, tsaka parang kanya-kanyang motion na... Pero actually, delay lang yun. Di ba? Parang dinelay lang nila ng millisecond. So parang marami siya. Yeah. Sobrang galing. Galing, Ang galing. simple-simple. Tapos ang galing-galing. And then after nung brutal industrial set, bumalik si na Voice Noise. Dalawa ba yung Voice Noise? Isa lang yata siya eh. Ba't dalawa? Sino yung isa? Si Atticus? I think yung lahat ng buong band umakyat ng Red Hindi. Tatlo lang sila eh. Ah, Tatlo lang sila sa gitna eh. not sure, pero alam ko isa lang yung voice noise eh. Okay. Hindi ko So, napansin. may isang nag-keyboards pa. Tapos yung isa, parang DJ set na remix. Yun yata yung mga Yung Tron Closer. remix. Tsaka yung Closer. Hindi Parang na yung mga glitch effects na, na hindi madali gawin sa banda. Sa banda. Ginawa nila na DJ glitch. Parang remix talaga. Tsaka nag-perfect drug sila. Grabe yung... Yun din yung tawid eh, di ba? Oo, Yun yung tawid. oo. Yung drum solo ni Oo. ni Josh Freese, na pagbabalik ni Josh Freese sa... Ano masabi mo dun sa... Ako kasi parang regardless of kung anong pinapanood ko, parang lagi lang ako natutuwa sa proseso dito pag nanonood tayo ng concert. Parang andali, di ba? Tsaka ang convenient. Anong takeaway mo dun sa whole experience? Sobrang dali nga, just like you said, parang dumating tayo on time, dumating tayo around what? The gates open at 7, dumating tayo 6:30. We had enough time para bumili ng merch. Oo. Mahaba yung pila, pero in 15 minutes, meron na tayong merch. Sobrang dali. Sobrang dali kumuha ng food and drinks. Hindi ka maghihintay masyado. Madaling mag-CR, madaming CR, madaming booth para bumili ng may inom makakain. Yung last set nila, yun na yung all hits eh. Oo. Pagbalik nila sa main stage. Tapos syempre tinapos nila sa Head Like a Hole, tsaka... Solid. Tsaka Hurt. Hurt. Feeling ko parang I'd say mga solid 8 over 10. Mga ganun. Sa akin. Ako 10 over 10. Napanood ko na siya twice sa Hong Kong with Josh, sa Araneta with Ilan, tapos ito back again with Josh. Iba-iba yung show na yun. Pinaka-strip down yung Araneta. Ninja Tour. Ninja Tour. Pinauwi na. Pero wala si Jet. Wala yung Jace Addiction. So ngayon, ang nag-imbita sa atin, mabalik tayo dun sa Sonic Well Production. Nag-imbita sa atin dyan, kaibigan natin dito sa San Francisco. Sorry. Local promoter who was very active in the local Filipino band scene back home. Sama ng Barangay Tibay. Hey, please do the introductions. Sige, so ako first time ko siya ma-meet sa trip na to. Well, nag-meet na kami sa Manila before. So, medyo, I think, baka one too many. So, hindi ko naalala. So, I re-met the guy this trip. Sobrang astig. Parang na-feel ko he has so many stories to tell. Lalo na nung nalaman ko na he's a part of Zoom, which is one of the bands na fabled. And palagi ko nababasa sa mga pulp magazine, yung mga pagkasama ng case at saka mga staff. So, yun nga, when we were thinking of a guest, naisip ko na why not we invite our friend. So, yun, for episode 148, please welcome Ferds Rafanan. Ferds, welcome to us. Thanks for inviting me. Kwento mo sa amin yung music scene mo dito sa Bay Area. Yeah. So, yung Sonic Well, ginawa ko yan. One, of course, to promote yung mga shows ng international. Pero as I went along, na-realize ko, dude, mas kailangan pala ng community ng musicians dito yung gantong eksena, yung ginagawa ko. Kasi, parang hindi kami pwede umasa lang sa mga international bands para magkaroon kami ng eksena. So, kaya ako ginawa yung movement namin
Nag-start siya, to be honest with you, ano pa, noong 2016. Pero nag-hit siya sa akin even more nung pandemic. Kasi dude, naging uhaw lahat yung musicians dito, dude. Tapos 'di ba walang mga show. So ang ginawa ko nung nag-start ako, yung eksena namin, maliit lang 'yun. Nag-book ako ng private studio, pero malaki, sa Soundwave Studio. Doon nag-recording ang Metallica, ng Black Album. So rent ko yung buong ano na 'yun. Tapos nag-invite ako ng mga bands, tapos BYOB lang lahat. From there, man, yung movement namin pumutok. Hanggang sa bumabasi na pa ako, Intro Boys. Nakita nila yung eksena namin dito. Nagkaroon kami ng sarili naming eksena ng hindi umaasa sa international bands. International bands meaning bands coming back, coming from back home. Oo. Pero nagla-line produce ka rin. Oo, nagla-line produce ako and nagpo-produce. Sino mga nadala mo ng artist galing Pilipinas? BOC, Typecast, Kazi, Looney, Apex, Abra, Mayo. Tapos yung sa mga nag-line, halos lahat na. Rokia. Anong difference ng line? Sorry. So, kunwari, from LA ka, tapos kailangan mo ng producer dito na alam yung eksena dito. So, kami yung makukunin nyo. Tulad ni Luis, from Virginia siya, Maryland. Kailangan niya ng mga taong gumagalaw dito. So, kami yung movement, yung mga producer kasi dito sa US, man, maliit lang, to be honest with you, dude. Magkakakilala kaming lahat. Unti lang ang producers and promoters na gumagalaw para sa eksena. So, yun. So, kami yung ilan-line nila, kami yung hire nila para gumawa ng legwork dito. Para promotion, ticket sales, venue, logistics. Para yung pagdating niya dito, latag na lang. Wala sundo sa airport. Yes, wala sundo. Mga kakainan. Lahat. So, yung whole, yung buong yung logistics na yun. Para, kumbaga, may peace of mind ka na tapos lahat naman natural. Pero hindi lahat matino, honestly. Alam mo yun, di ba? Negosyo yan. So, exactly. So, artist, iba-ibang sets of, yan. No, not necessarily. Meaning like, hindi lahat ng nagpo-produce o nagpo-promote, yung hinahire nila is straightforward. Okay. So, nagkaroon din ng mga natural fraud. Of course. So, yun. Yung mga nangyayari din yun. So, I think, awa ng Diyos sa akin and gift sa akin is nakapagtiwalaan ako ng tao, wala akong kinocross, to the point na, I mean like, Regine Velasquez, Pops, di ba? Pops Fernandez, yung kumbaga, nung recently si Angeline Quinto, yung went to the next level na, yung na mas mga, ang tawag yun, showbiz side, na napagkatiwala. In fairness, nung dumating dito yung Sandwich ka, 2018, 2019. Yeah. Pagdating na sa venue, kulang-kulang yung gamit. Yeah. Tapos si Ferds nandun lang kasi tropa. And then he just made, ano na yun, parang alas 4, alas 5 ng hapon. Yung show is like 7 p.m. He made some calls, tapos biglang nabuo yung sound system at yung gamit na kailangan. So, yeah, kasi nung may tumawag sa akin na nasa venue, sabi sa akin, Ferds, pare ko, kulang-kulang yung gamit dito. Tapos tinawagan ko ngayon yung producer, promoter. Pare ko, sabi ko, hindi pwedeng ganun. Kasi unang-una, guess natin yan, yung gamit na ginawa mo, hindi mo sinunod yung kung ano may tech rider. Tsaka, gusto mo ba, ang pinaka-point ko is, gusto mo ba makabalik sa Pilipinas yung story na, pangit ang magamit, hindi kayo nalaga. So yun yung, yun yung parang, para sa akin, yun yung gusto kong, may pride ako doon na pagka nandito ka sa Bay Area, gusto ko alagaan ko kayo. At least may uwi nyo sa Pilipinas yun ng, and honestly, binagawa ko yung buong puso Alam mo yun, dude. Ano yung pinaka-paborito mong show na niline produce mo? Ako, hindi ako line producer, hindi ako line producer, pero nung reunion ng E-Heads nung tinawagan mo. Hindi ako naibigan. Pero dude, live. Hindi. Tambay lang tayo. Siguro masaya din kasi nung
masaya nung silent. Yung parents. Oh, masaya. Paris na yun. Shout out. Anong Paris? Toggle switch. Toggle switch. Oo. Oo. Tapos yung kina Tita. Dalawa yung Sakta Budlo ba yan? Oo, tsaka Zach no. Zach yan. Siya yung last interview namin bago yeah. Si Zach. Yeah, kids pa si Zach nun kasi medyo mag-isa pa lang, bagets pa. So yeah, bago pa siya pumutok nung dun sa putok niyang peak ngayon. So nakasama namin siya, pati yung parents niya. Yeah. Hanggang sa yung bumalik siya nung na yung kay Adrian tsaka kay sa Love Production. So yun. So honestly, masaya din yung kinaharo. Yung kinaskasta. Skasta, J-Roa, tsaka si Kay Thea ba yan? Kay Thea? Oo, kay Thea. Masaya nun. Asintada. Oo, asintada. So, yun yung mga ganun bagay. Kasi tulad niya, tatawagan ako ni Haro ng Happy Box. Kailangan ko itulong mo dito. Kasi sinaharo, tiga LA yun. So, ngayon, pagka yun, alam nila yung mga kahit pa paano yung mga gumagalaw talaga dito sa Bay Area and yung kahit pa paano yung pulso ng mga nanonood. I guess kailangan medyo taga dito ka rin talaga. Oo. Alam ko tropa mo rin sina Nick, Maya. Oh, yeah, si Nick. Nag-line produce ka ba nung Maya? Hindi ako nag-line pero ako yung hired gun nila to keep it. So sa akin nakasakay si Mark tsaka si Nate the whole time. So sa akin lang sila nakasakay. Kasi nga, keep him safe. Keep him safe. Tsaka, itropa na rin talaga. So, mas alam nung pinaka main prod na sila sa akin. Kampante sila na ako yung kasama nila kahit saan sila magpunta. So, sa madalit salita, ang magtutour kayo sa States, parang gano'n. Reach out to Ferds. Parang gano'n. He's our guy. Kung ano yung kailangan nyo and like kung ano kailangan nyo puntahan, ako mag-ano sa inyo doon. Yeah, so yun yung... Kwento mo sa amin yung napanood namin, yung Sonic Well na yung recent show sa Hayward. Yeah, so tulad yan, kaya yung title ng show is Unite Night 1. Kasi nakikita ko yung Pinoy hip-hop scene, nagdidwindle ang mga shows. Kumbaga, hindi... Kasi nagkaroon ng mga away, nagkaroon ng politicking, alam mo na. So, ginawa ko yung Unite Night 1 para magkaroon ulit silang kahit paano ng makabalik dun sa eksena, sa movement. So, kaya ako sila ginawa. So, yung Unite Night is mix of rock, Angeline Toe Truffle, Monumental by Far, yung hip-hop na Fresco Boys and Hustle and Provide, tas 5 in the Blur. So, yun. So, ginagawa ko yung mga ganyang mga package shows every 2 months, every 3 months. To keep magkaroon ng inspiration. Yung tulad niyan, yung Fresco Boys, first time nila tumugtog. Lahat sila parang basang sisiw nung nagsa-soundcheck. Nakita nyo, di ba? Para silang basang sisiw, tatakot. Nakita ko na eh. So, pagka linagay ko kagad sila, mamamatay eh. Di ba? So, kaya... Nakatalikod eh. Oo, nakatalikod, di ba? So, kaya parang... kaya ako sabi ko, hindi. Since tumugtog na sila, kabada ko naman sila, kami na yung susunod. So, para magkaroon ng parang inspiration, no? Gumana yung dugo nila ng, di ba? Kasi mabibigay ko yung hype eh. Tsaka magkakaroon sila ng idea yung sa galaw sa harap. Which is, entirely, yun yung nangyari. Na-hype sila, lalo na nung set nila, nagkaroon sila ng idea bigla. Pwede pala to. Pwede pala yung ganito. Tsaka, tsaka isa pa, tumawag sila sa akin night after, yung mga, nila. And, hindi sila makatulog, dude. Kasi nagawa nila eh. Imagine mo parang first time ulit tumugtog ng show. Di ba? Tapos, parang nag-champion ng basketball, tapos, hindi ka makatulog na nagawa mo, hindi mo akalain na magagawa mo yun. Nung una, tumatawag pa yung mga parang silang takot na takot. So, ganun yung inspiration na gusto kong ihatid. Kasi tulad nun, dahil dun sa mga show na yun, after yung show, man, lahat ng mga nandun, when's gonna be the next show? When's gonna be the next show? Put us in. Kasi yung
yung vibe nung gabi, tsaka yung vibe nung community namin, man, all love. Para sa alam nila yun eh, yung movement namin is to promote each other. Diba, yung yabang lahat nasa stage. Yung yabang, like yun, yeah. Pansin ko rin first, yung age group. Malaki. May bata, may older people. Alam mo, may yung iba pamilyado na. So, ibig sabihin, meron yung day job. Pinag-uusapan yun sa Pilipinas ngayon, Darren, yung how to take care of the scene. Diba? And it's how to promote shows and how to keep people in the shows. And napaka-inspiring ng ginagawa ni First na nakita natin first hand. Kasi dito sa Amerika, wala kang yaya. Diba? Iiwan mo lang yung children mo, tapos the next day, hatid mo yan sa school, papasok ka sa opisina. But they all stayed. Hanggang dulo, diba? May mga kailangan mo kasi may trabaho kinabukasan. But, you know, nandun yung support to each other and may effort to come and see people play. And madaming, like you said, may mga bagets pa. Bagets. So, pinagtugma mo yung medyo veterans in the scene and mga bagets. So, maganda yung Tsaka nakita niyo yung crowd, mix yung crowd, diba? From different nationalities, hindi lang puro Pinoy. Actually. Tapos isa pa, kahit na hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo, nararamdaman nila eh. Diba? Yung feel, yung soul eh. Yung soul ng music mo, nagka-come across, hindi. Yung language barrier, nawawala kasi yung soul ng kanta, nararamdaman nila. So yun, isa rin yun. Kaya kahit paano, yung sa mga hip-hop, kahit yung mga itim na nanonood, lahat sila nagstay. Lahat sila kumamay. Diba? Kasi hindi man nila naintindihan, pero nakikita nila, may movement pala silang ganito. Diba? So, and yun yung gusto ko mangyari is maka-inspire nun sa susunod sa amin. Kasi, yung community namin, gusto ko may sumunod sa amin na next, para yung OPM music scene, lagi may growth. And like, andito naman kami palagi para sumuporta eh. Kumbaga kung ano kailangan. Kaya ako nag-encourage sa kanila na tumugtog, tutugtog kayo. Speaking of music scene, nagsimula ka sa Philippines, yes. So, maganda yung history nung ko noon eh. Kasi, so, ang pinaka proud moment ko, I guess, is yung, nag-binild ako. So, binild yung school ko doon, college. Dito na ako lumaki. Pero after nung high school, dito ka nag-high school? Oo, dito, grade school, mala high school. Sa US? Dito. Pero nung nagbakasyon ako nung 97, kuya ko nag-aaral na doon, CSA siya, tapos binild. So, nung nauna siya sa binild, marami na siyang friends. Tapos nung nagbakasyon ako, pinakilala ko ng kuya ko, si Eran Rafanan, na sa mga friends niya na tiga CSA. Hanggang sa, yung isang best friend niya, si Paul, pinsan si Mark Rodriguez, which is AKA si Batas sa Flip Top. Okay. Si Batas pinakilala sa akin kasi nung dumating ako, nakita niya hip-hop ako eh. Kasi nung high school ako dito, bumabattle na ako. From playground battle, hip-hop talaga yung root ko. Paano ka na-expose sa hip-hop? Nung bata ka pa? Or... Oh yeah. I think na-meet nyo kung bakit. Yung cousin ko si Jay. So yung cousin ko, isa yun, yung nag-drive sa inyo pa uwi. Isa yun sa nag-influence sa akin. So 93, yung mga kaputukan ng mga NWA, Snoop Dogg. So yun yung nag-ano sa akin. Lumalim yung hip-hop ko. Sino ang Bay Area hip-hop heroes? Ako, sina Black Alicious ako eh. E40, E40, pero more on like tipong yung mga Black Alicious ako. ako. Black alam ko dito din, di ba? Philly. So isa yun sa pinaka, kasi nung may 2 years akong tumira sa Philadelphia. So, nung nasa Philadelphia ako, man, yung hip-hop dun, iba, man. Yung lyricism dun, kailangan. Outside, I mean like, kasi gangster rap lahat eh. Dito sa West Coast, kung saan ako nanggaling, di ba? Pero nung napunta ako ng East Coast, doon ko nakita na
parang ayoko pala ng gangster rap kasi hindi naman ako talagang gangster. Pero yung, gangster ka talaga. pero yung lyricism ng hip-hop ng East Coast, doon ako na-capture. So, mga tipong mga Black Moon, Smith & Wesson, Natural Wu, di ba? Tapos yung album ni Nas, It Was Written. Tapos, yun yung mga sa akin, parang naghubog sa akin. Yung album ng Black Eyed Peas, bago pa yun, Responder and Reactor, yun. So, so doon ako na Sina Questlove yan. sina Quest Roots, exactly, yung mga yun. So, ano yung nila, okay player? sila Quest, Black Thought, So, yun yung mga nung nandun ako, natural, kasi nagbabattle na ako dito, pagdating ko doon, Battle dito, English. English. Wow. English battle. Tapos, nagkaroon din ako ng point na tumatawag ako sa radio para bumattle. Ganun kasi noon eh. So, bumabattle ako sa radyo. Pwede ka Freestyle mamaya. Ay, yun yung nawala sa akin, yung freestyle ko. Naging ko, kasi hindi ko na nahubog, wala akong battle, wala. Pero yung written ko, yun yung na-formulate ko. So, balik ko doon. So, ngayon, balik ako ng Pinil, na-meet ko si Batas. So, inahaya ako ni Mark. Gawa tayong banda. Pagka sinabi kong Mark, si Batas yun. So, di gumawa kami kasama si Bugoy, which is yung original talaga na vocalist ng Zoom. Si Bugoy. Tapos, ang unang band namin, kaming tatlo, ako, si Batas, si Bugoy, is Geo Blunts. Geo Blunts. Tugtog kami doon sa yung isang eksena kasi, ang masarap kasi doon sa Pinil, may tambayan kami. Yun yung Madison, Jekyll and Hyde. May-ari nun, kaklase ni Kuya. Familiar. Oo. Ang masarap doon nakatambay si Art Strong, si Bry Velasco, si Brian ng Yes! Lahat yun. So, ang ganda, andun si Namaki, Brillantes, andun ako, andun si Kaloy, si TJ, si Tomas ng Greyhounds. Lahat kami mga binild yung musicians noon. Si Maki TJ, Magkapatid. So, siya yung drummer. Siya yung drummer ng Zoom noon. So, ang saya noon kasi, parang pa yun eh. Imagine mo kasi, di ba, Hounds. So, andun na yung Hounds. Tapos, natural, andun din yung... Hindi pa namin alam na puputok din yung ibang mga musicians. Si Kichi, tumatambay doon. Kasi main siya eh. Kichi na dahil. So, natambay din siya sa amin. Binil din si Kichi. Main. Pero, so main siya sa Tawid. Tsaka, andun din sina Champ. Tapos, later years, andun din sina Monty. So, napaka nung eksena namin. Ngayon, ang isa sa pinaka-importante sa akin doon na na-meet ko is si Art Strong. Si Art Strong yung... Napakagaling na freestyle. Yes. So, si Art Strong, siya yung unang mga legendary na bumabattle noon talaga. So, nung siya yung parang naghubog sa akin, tsaka to be honest with you, siya yung nag-introduce sa akin sa buong Filipino hip-hop scene. Na-meet ko yung Pamilya D, si Basilio, lagi namin kasama at that time na yun. Si Med, si Dash, si Diego, sinusundo ko pa si Diego noon kasi malapit lang siya sa bahay ko. Legit Diego. Legit Misfits. Legit Misfits. Legit Misfits. Tapos, nag-MC pa kami. Nag-MC pa kami noon. Kailangan ng mga MC sa Mars. So, kami yung mga nag-MC sa Mars, sa Where Else. So, yung yung collab na yun, andun si Rio, andun si Eric Hotchkiss, si Kaloy. Parang lahat ng mga musicians na nandun sa isang tambayan na to. And lahat tayo nagiinuman, Tapos, later on at night, saan yung gig mo? And imagine, wala pang social media nun, diba? Puro lang either text or word of mouth. Yun yung pinaka So, ngayon, Geo Blunts, pinaka nag-open sa release party ng Greyhound sa Mars. So, akala mo sa Mars nag-launch ang Greyhound. Ano ba yung Mars? Yung disco. Sa Actually, nandun pala ako. Nandun ka? Napanood mo kami doon. So yun, yung eksena namin dun sa Vinyl. Lahat kami, collective na mga musikero na nag-i-invite sa kanya-kanyang shows. To the point na
Pati yung launching ng Pulp, tumugtog kami doon. Saan yan? QC. Saan So, QC? ano yun? Yun yung hindi ko matandaan. Pero ang natatandaan ko Sino most nun, tumugtog? si Mondo. Launch ng Pulp Oo, Magazine. oo. Kaka-start pa lang. Oo, kaka-start pa lang nun. Anong taon yan? 2000? Oo, 2000, mga ganun. Tapos tayo, nagkasabay din tayo sa Soup Kitchen. Saan naman yan? Sa harap ng, bali, siya na yung RCBC sa Makati, sa may harap ng, ng fire station. Yung crossing ng Buendia and, I think, ayan. Crispa. Parang ganun. Ano lang siya noon? Anong tawag dyan? Ano lang siya? Parang ano lang. Parking lot. Parking lot lang na naging lot. Si Mark Abaya pa yan. Oo. So ano yun parang overnight halos. So nagkakasabay na tayo noon. Yun sa Zoom yun. Pero, nung panahon na yan, Barangay Tibay na yan. Hindi pa. Kasi yung Tibay later on yun na yung unang mga talagang tambay lang Keso, Slapshot, Hounds, Zoom. Tsaka ang tambayan nun, parang kahit na hindi kami mag-text, magkikita na lang kami either sa Glorieta, lahat, Sinabatas, lahat yun. Tsaka ang masarap nung time na yun kasi natural, nagkaroon ng gap ang hip-hop tsaka metal, di ba? So yun yung, imagine mo, nung nag-breakthrough yung Hounds tsaka Slapshot, tapos bit naman kami mga hip-hop, kami nila Art Strong, kami nila Dash. Kami yung mga nagbe-breakdance noon. Sa gitna. So, breakdance ka? Yeah, nung kids ka. Sama kita yan, Ferds. Pero wala, matagal na yun. So, kami yung mga nagbe-breakdance noon. So, nakatugtog din ako sa Music Museum 3 beses. Sino kasabay? The Police, naalala ko. The Police, Comedy. Hounds, natural, Slapshot, Keso, ganun. Yung Zoom, nasa na yung ibang bandmates mo? Ang bandmate talaga noon, si Maki, Si Maki Brillantes, ng Mother Love. Mother Base. Mother Base. Si Bong, Cosmic Love. Si Mots, si Moises, nakalimutan ko yun. Montemayor, si Mots. Montemayor. Kapitbahay niya ni TJ sa Blue Ridge. Tapos si Uteng yung magkapatid. Si Tambayan din yan, yung bahay ni TJ. Oo, tambayan yun, men. Yung, hindi ko makakalimutan yung bahay ni TJ kasi pagka pumanigas taas yung trophy ng daddy niya. Sandamukat sa shooting niya, di ba? So, I just heard na parang sa police ka. yeah, gano'n. Military ba, police? Parang gano'n. Basta, so yung tambayan, tapos si Ian nagkaroon din ng restaurant ng time na yun. Talaga? Yeah, may yung Surya, naalala ko Surya, pero correct me na lang pag mali yung pero tambayan din Nauna yun. pala siya kay 8. Oo, nauna siya kay 8 sa Katipunan. Tapos, yung bahay ni Ian, doon kami lahat nagpa-practice kasi may studio siya eh. Sa may Parang Kamuning nakalimutan project. ko. Parang project gano'n, Project 4. Project 4. Parang gano'n. May dance studio. Parang dance studio, di ba? So yung nasa likod na mo yan. So doon kami lahat nagpa-practice. So, ngayon, kaya alam naman ako naging Zoom talaga noon. Kasi nung umalis si Bugoy, tsaka si Uteng, nag-state sila. So, nung time na yun, may mga naka-line up na mga gig. Kailangan salangan. So, kami yung sumala. Kami yung mga nag-ano na yun. So, nung time na yun, alam mo na, nag-rap ka. Oo. Pero, So, alam nila yung may na ako eh. Kahit pa paano, may tira ako. Oo. May tira akong, tirang kano tawag sa akin. Tirang kano, may tirang kano yung sa akin. Because of the accent. Oo. So, tirang kano yung banat ko na kasi nga tsaka yun nga yung paano ko mag-compose ng lyrics, not necessarily in rhyme, more on ang magic na nakuha ko, ang nagturo sa akin nito si Art Strong is yung by syllable ng isang bar. So doon ko yung siya tinakount. Kaya pagka bumahanap ako, kahit na hindi necessary, kaya nakapag-storytell ako. Kahit na hindi nag-rhyme, pasok pa rin Yes, siya. kasi dahil sa syllable base and yung storytelling base. So, yun yung magic na nakuha ko dun. Na, kaya... Shoutout kay Art Strong. shoutout. Nasa ba siya? Nasa Boracay Sa Boracay siya. siya. Boracay pa rin. Sa Boracay. So, isa yun sa sa akin talaga na... So, gaano katagal ka sa scene dito? I mean, sa Manila? Sa Manila, ano na yun? 98 hanggang mga 05. And then, Tapos balik ako dito. bakit ka bumalik dito sa...
Well, Okay. graduate ng tapos na yung school. Tapos, honestly, isa sa pinaka-memorable nun, si Jamir, pagkatapos namin tumugtog ng music museum nun, kinausap kami sa baba. Pinapasign niya kami. Dude, sign kayo. Sign kayo sa amin. I think Virgin yata siya o Sony. Pero nung time na yun, parang ganun eh. Parang sinabi niya sa amin, kaso nga lang, nung time na yun, hindi pa nagkiklik sa utak namin yung kasi for all you know, kami yung sumasalang na parang hindi pa siguro as in naging serious. Alam mo sino nag-record sa Zoom ng buo? Si Chito, tsaka si A. Talaga? Yeah. So meron, may magic yun. So, studio? Yun yung matandaan, honestly, baka nga si, Sir Angie pa nag-record. Sa tracks? Baka, parang gano'n. Basta, si Chito, may maririnig kang ibang, mga 4 o 5 kanta yata na naka-release ngayon. Ito ba yung Atomic? May mga singles on YouTube. Talaga? So yun, meron yan. Nandun ka sa YouTube? Wala doon kasi yun yung na. Yun yung luma? Oo, yung luma na. Pero nung iba yung banat ko kasi sa banat nila. Yeah. So yun, tsaka nung time na yun, music video din ng ang parokya, inuman na, ini-invite kami. Ang nagpunta si Maki, si Reg. So dapat magkakasama kami lahat dun sa sa eksena. Pero hindi, I think yung fate ko, I think parang nandito eh. Nandito yung fate ko. And Nakasama mo rin ang Parox dito. Yeah, maraming beses, Parox, UDD. yeah. Yung DD rin. Yeah. UDD, yung Sinato. Spades. Tsaka Spades. Spades, Kasama si Yun yung time na nawalan sila ng gamit. Yung UDD. UDD, nawalan sila. Yun yung last tour nila bago Sa na pandemic. Yeah, sa Berkeley yun. Sa Berkeley yun. Berkeley. Yung sa Gabi yung kotse. Yung gamit. Sa kotse. Ganun din nangyari sa Hounds. Yung gitara ni... Yeah, Paul. yung Paul. Yun yun. Dito nangyari yun. Isa rin yung nung tour din ng Greyhounds, tsaka Typecast nung una, ng 2012. Nanakawan din sila. Pinasok yung van nila, dude. Kaya kami niliwan sa van. Kaya gaano ka kapagod, dalhin mo sa hotel room mo yung So, if you love it, don't leave it. So, ang nagkataon na napasok na yung Typecast na ipasok. Pero naghanap sila, di nag-ikot sila sa LA. Biglang may mga nakita sila mga bum, naka-Hounds na t-shirt. Kasi yung merch. Yung merch nila, dude. Tinanong nila na wala na. Dinistribute na. Dinistribute na. So, maraming magagandang masayang mga story na mga nangyari dito sa eksena. Ano naman yung feeling mo yung parang do you feel na parang bilang immigrant, parang pag gumagawa kayo ng mga shows o ng mga art, parang importante ba yung struggles na nadadaanan niyo? Well, honestly, minsan yung support, which is the honest truth, is hindi mo hanapin sa kadugo mo, yung pamilya mo, di ba? Hanapin mo sa strangers eh. Tulad ng mga nanonood na minsan dadaan lang sila, narinig nila yung music mo. Yung struggles dito, more on honestly, like just getting the support from, other Filipinos din. Kasi kung hindi ka sikat, hindi ka naman pupuntahan eh, di ba? Ano yung mga interesting mong kwento sa eksena sa Maynila? Yun. So, nung sa Maynila, isa sa hindi ko makakalimutan kasi natural, lahat, umaangat eh, halos every week. Ang lakas ng 107 nun. Pinapatugtog, di ba, yung 107 nun. So, Hounds, Quezon, Slapshot, wala pang Zoom nun, Pero, nagkaroon ng eksena na, later, hindi ko, bibanggitin ko ba yung pangalan? May manager ang Slapshot nung time na yun, nagtatrabaho sa NU107. Okay. Kaso nga lang, parang ang nangyari, nagkaroon ng parang some type of na hindi gaano pinopromote yung other two, yung ibang band. Yung band ng Slapshot ang parang
promote nun. Nagkaroon ng point na sinuntok, si 8 ata yun, si 8 sinuntok nila yung manager ng Slapshot. Tapos nagkaroon ng breakup, yung 4 ng time na yun. Nagkaroon ng gap yun. Kasi nga natural. Nabalitaan ko yan. Nabalitaan mo yan, no? Sa school nangyari. So, Nandun kami. Yeah. So, pero, yung sinapak na manager, hindi siya taga-NU. yeah. Hindi siya taga-NU. Kilala ko siya. Pero, Yung naka-blondie. Hindi siya taga-NU. Pero naalala ko nung sinapak siya ni... Kasi yeah. kami sa school. Yun. So, pero hindi na alam nangyari. Bakit ganun? So, yung yun yung kasi nga nagkaroon ng parang hindi iniiwan yung dalawa. Okay, so may politics. So, airplay politics. Airplay. Yun. Tama. Hindi niya pinapatugtog yung mga babae. Nagkaroon ng parang airplay politics ng time na yun. So, tsaka... Usual ba yung gano'n? Siguro. Nung time na yun, kasi imagine mo, dude, yun yung, imagine mo, yun yung pinaka, parang, hindi ko sasabihin. Sa amin kasi, dalawa kasi sa amin, hindi ko masabi, dalawa taga-NU sa amin. So, hindi namin naisip yan. Yeah. Laging fair sa amin yung radio stations. So, parang ganun Tas yung story nun kaibigan namin mga taga-RX, so, hindi naman namin, pero ngayon, gets ko na, pwede, may blocking. Parang ganun. Tsaka yung natural, yung sa mga gig. Tsaka ang manager pa nun ng Hound, si Patrick. Palumbari. But, sa Verve, kasi, yun, isa rin yun sa masayang eksena nun yung Verve na yun, yung Verve room na sa Malate. Nandun ako. Kasi, I think Wednesday nights, may open mic doon. Open mic, si Arts. Yes! So, ako yung kasama niya doon, palagi. So, kami yung mga nagja-jam doon. Tsaka yun, isa rin yun yung masayang eksena nung time natin. I think na yung street party, na uuwi ka as 5, alas 4. Bata pa kasi tayo na. Oo, di ba? Wait. So, paano nagkaayos? Kung nagkagulo yung... Ano na yun? Natural kasi, honesty, yung banda, nagkaroon, kahit paano nagkaroon ng onting gap eh. Kasi nga, matatanda mo yung time na yun, lagi pala, magkakasama yung 4 palagi. So, hanggang sa, yung Slapshot na lang yung nandun, di ba? So, until, dude, yung band, masyadong malalim eh. Masyado nang malalim yung band ng magkakaibigan. Diba? So, lahat yun, na-squash yun dahil sa ano. Sino nag-areglo? I'm sure may nag-areglo niyan. Internal na yun, siguro. Sino nagninong? Ako, tingin ko siguro. Tingin ko na rin, sina 8 na rin. Lumapit na rin. Tsaka natural, si Reg, diba? Tsaka dude, ano ba? Sa Slap House, tumatambay ka rin doon? Hindi na ako nakatambay. Kasi nga nung nagkaroon na ng gap na yun. May naman sila Slap House, basketball league eh. Ano sila magkakasama, di ba? Nagbabasketball sila. Sipa ko yung typecast. Sa amin, sina Castillo, yung Slap House. Yeah. Yun yung I think masaya yung time na yun na kahit na matagal kami hindi mga nakita, pero yung memories namin parang minsan parang panaginip eh. Parang panaginip yung mga nangyari. Tugtog. Kasi alam mo lahat ng malalaking events, tapos sa mga schools, sa Lasal, sa UP, yung mga fair, Miriam, tatandaan ko, Assumption. Anong pinaka-paborito mong event na natugtugan? Ang pinaka-paborito kong event ng core memory. Siguro nitong huli. Hindi. Nung araw. Nung core memory. Nung core memory. Pinakamasaya ko, hindi ko makakalimutan. Music Museum talaga. Music Museum ang pinakamasaya. Sino headliner niyan? Honestly, hindi ko na matandaan. Pero, kaya ako hindi ko makakalimutan yun kasi naban kami doon. Kasi, sobrang dami ng tao talagang brinich nila, nabasag yung pintuan, yung door. Tapos nagpasukan lahat na Tapos hindi ko rin makakalimutan yun kasi nung may upuan doon, bakit isa pa yun dahil yung upuan, di ba? May moshpit siguro doon. Doon, tumalon ako, tapos bumagsak ako, tumama ako doon sa...
Bumagsak ako, tumama ako dun sa ano. Pero wala. Kasi yung adrenaline mo, ang saya nung gabi. Yeah, ang saya talaga yung time na yun na ano. Basta naalala ko, natural, keso. Naaalala ko pa nga, may isang tugtog kami sa music museum. Hindi si Chi ang pumalo sa Slapshot. Ang pumalo si Cherry Bomb. Talaga, kaninong girlfriend yan? May girlfriend yan sa Quezon eh. Diba? B-boy B-boy. Si B-boy. Yeah, si B-boy. Yeah, Cherry Bomb yung all-girl metal band. Oo, yung girl. It's Carla. Carla, Yeah. So, yun. So, naalala ko parang nabaliya. Basta nagkaroon ng injury si Chi. Si Chi. Tapos si Carla yung pumalo na. So, yun yung mga parang core memories ko na naalala. May gig kami sa Mayrix. Sunday, grabe Sunday. So, prod ng sandwich yun. Tapos tumugtog ang keso. Tapos sa set ng Cherry Bomb, may nag-amok. May nag-amok. Lasing. Nang hahamon ng suntukan. Sa harap ng stage habang tumutugtog yung girls. So, tapos nagtakbuhan yung audience sa labas. Kasi ang lit-lit ng Mayrix. Hindi mo alam, may kutsilyo, may baril yun, di ba? Duman si Mike Dixon, binato niya silya, parang tuloy na. Dinala namin sa labas yun. Pero kasi, tatawag kang pulis. Exactly. May mga babae doon sa stage, di ba? Tapos, nanggugulo yung, na sobra ng inom. Binato ni Mike Dixon ng silya. Buti na lang, wala. Mike, buti na lang, wala yung kutsilyo. Binigay ko sa'yo. Ayun na. Medyo wild ng panahon na yun. Tsaka, yung ganon, yung tulad nun, yung isa sabi ko nga, yung, basta the throwback ko lang, yung mga Gotham, di ba? Sa Malate. Di ba? Tulad yan, yung Verve. Tapos of course, yung Mayrix, man. Nakatugtog din ako dun sa Mayrix na yun. In-interview pa kami nun, sa labas ng mga students, naalala ko. Slapshot yun. Tapos maraming, yung mga kids kami, parang, tandaan na namin ngayon na in a way na parang, pero proud ako kasi nakikita ko pa rin sila nakikita ko si Manong, si Ray, man. Ginagawa niya pa rin yung ginagawa niya. In fairness, Darren, last week nagkita kami sa Maynila. Pag dumarating to si Ferg sa Maynila, lahat ng gig pupuntahan niya, even on the same night. So nagpakita yan sa Sagiho. Yeah. Nung, ano ba yun? Mr. President yan, Mr. President. Yeah. Tapos tumakbo ka pa sa isang show. 12 Monkeys. 12 Monkeys, sino tumugtog nun? Hindi, galing kayo ng 12 Monkeys. Kasama mo Kazi. Oo, Kazi. Kasama nyo Kazi. Tapos pumunta ako ng Sagiho. Okay. Oo, nagpunta ako ng Sagiho. Kasi naman, tibay naman. Tibay. And nung nandun kami, kung paano tayo nag-uusap, yung pinagkikwentuhan natin, parang naging ganun yung kwentuhan namin nila 8, nila Enzo, nila Reg. Man, para kasing nung nandun ako, nagkaroon ako ng nostalgic feeling. Kasi yung same people na to, eto yung kasama kong lumaki, tapos nandito pa rin kami sa eksena na. Anong connection mo sa Typecast? Kasi nung last month naman, sumulpot ka sa studio, nagre-record kami. Kasama ko si Steve. Kasama ko si Steve. So may connection ka sa Tibay. Anong connection mo sa Laguna scene? Since at Typecast kasi nung nag-2012 nandito, di ba? So recent lang. After na sila, kasi nandito na ako . Pero yung eksena nila, ako yung producer-promoter nila. Dito? Nung nandito rin din sila, di ba? Natural, na-meet ko sila nun. Sa Philippines pa, nagpunta kami sa HQ ng DND. Kinukuha pa lang yung prototype. Prototype pa lang yung nakalabas. So, magkasama kami ng Pakoy. Tapos nandun si Mong sa So, nung time na yun, wala pang plano na itutour namin sila dito. Na magkakaroon sila ng tour. Tambay lang na who would have known na nung after mga 1 year, magkakaroon sila ng US tour. Nang kasama ang VOC, tas ako ngayon. Valley of Chrome. Valley of Chrome. So, nung time na yun, hindi na-approvean yung manager nila sa visa dito. So, ang nangyari, ako yung parang tumayong manager sa tour. Road manager ka bigla? Oo, naging road manager ako bigla. Ako yung producer po. Tapos, ako na rin yung naging
So, sinisingil mo yung sarili mo? Hindi. Magbayad na ako! Pero ang pinaka-original niyan sa JSI just to, sa JSI yung pinaka, niyan, sina Ivan, nakalimutan ko. Yan, para lang i-shoutout ko din sila. So, yung West Coast, ako yung naging, East Coast yan, sina Ivan. Oo, sina Ivan, oo. Yung West Coast, ako yung naging pinaka, parang hanggang LA, binaba ko sila. Ako yung parang hanggang lahat ng itinerary, lahat ng pagising nila, straight up scheduling ng kasi nga, wala kailangan may pumapel na diba? So yun. So, dun kami ni Steve, pinakinggan niya yung mga songs ko, Monumental by Far, which is yung banda ko. Yun yung tumugtog sa... Oo, yung Monumental by Far. Pero yung Monumental by Far na yun yung na yun, nung 2016 pa. Medyo, nagkaroon kasi ako ng realization nung gano'n, nung 2016, 2015. Parang kasi nung bumalik na ako dito, nagbanda ako, pero iba yung naging naramdaman ko. Kasi imagine mo yung pinanggalingan ko sa Pilipinas, di ba? So, tas babalik ka dito ng parang in a way, parang ayaw mo in a way. Kasi natugtugan mo yung mga, di ba? Doon sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas, di ba? So, nagbanda ako for a minute, pero tinigil ko din after mga 2-3 years. Only after actually, it took 6 years bago uli ako magbanda ulit. Which is yun yung 2016. Noong 2015, 2016, gumagawa na uli ako ng lyrics. Pero yung medyo lovey-dovey na to, na which is yun yung naka-release ngayon, yung Monumental by Far. Napakinggan ni Steve. Dude, okay yung mga kanta mo. Produce kita. So, umuwi ako ng Pilipinas. Tuloy mo lang. Sige. Umuwi ako ng Pilipinas, nag-recording kami ni Steve. Ang pumalo sa songs, si Hannah, ng Bird. Bird. Where I make music. Yeah, exactly. Tama ba yan? Sa Green Hills. Sa Green Hills. Yun, si Jordan ng VOC nag-bass. Tapos si Steve, tas ako. So kami yung apat. Pero ang original na recording ng Monumental by Far is si Mark Batas ang nag-bass. Si Bry ng Rise of 8, nakalimutan ko yung last name niya, pero shoutout sa iyo, Bry. Tapos si Eric Hatchkiss. Tapos nag-recording kami kay Angie Rizul. Ano ang future releases ng Monumental by Far? So ngayon natapos ko na kaya ako ginawa yung EP na yun o yung album. Yung pinaka nun, kasi sabi ko tumatanda na ako, dude. Parang gusto ko magkaroon ng time capsule. So kaya ako talaga ginawa. Kaya naging pangalan talaga is Monumental by Far. Kasi dalawang meeting. Natural, far, big from afar. Pwede rin maliit from afar. Pero mostly like, I'm also far from being monumental. Parang ganun. So kaya yung mga meaning nun. Ngayon natapos ko na yung mga ibang songs na to, gagawin ko naman yung naiwan kong hip-hop na time na yun. Which is yung napanood mo. Physical copy o online lang? Well, magre-recording pa lang eh. Okay. So eventually, yeah. Yun yung banda mo dun? Yung napanood nyo. Oo. So lahat yan. Bata yung drummer mo nun ah? Yeah, bata lang yung mga yun. So yun yung pinaka yung pinaka gusto kong, kasi ginawa ko lang naman siya, to be honest with you, yung music ko is for my own time capsule na iiwan ko as as a legacy. To look back on yung time na yun. Yun yung pinaka mo, hindi ko naman hinangad yung highest of stages na kasi as far as I'm concerned, yung self-fulfillment ko, and sa mga nakakapanood sa akin, they know I give 100. Alam mo yun, na nag-jump sa amin, nag-tour ang Hounds, Hounds, Typecast, and Chocolate Factory. Man, ano yun? May backstory doon, pero yeah, nag-jump sa amin si Steve noon nung tumugtog sila dito, which is parang masaya.
Pero yung isa doon, natural. May backstory nun is, yung time na yun, nagkaroon ng problema yung prod. Man, tumawag sa akin si Jeff. Tsaka si Keenan. Keenan. Ferds. Hindi kami makakarating ng San Francisco, wala daw pera yung prod. Wow. Wala daw pera yung prod, bro. Alam nila yun. LA. LA. Dude, ginawa ko. Dala ko yung truck ko. Sinundo ko silang lahat, man. So 12-hour drive. 12-hour drive, man. So imagine mo, alam mo, Nagpasundo kami sa SNA. Oo. So, binaba ko sila, LA, gamit yung truck ko. Load lahat ng gamit nila. Imagine mo, 3 banda yun, dude. Tapos kumuha kami ng isang, rental van. Para, para naman, hindi, yung parang Yung van mga tao na. Tao na. Pero the rest, nakita mo yung truck ko, diba, yung 1500 ko. So, ganun ko kamahal yung eksena and yung mga taong mga nakakasama ko. And I think they know na, I'll do everything for them. How about sa movement by far? Parang yung pagsulat mo ba kasi pansin ko yung mga lyrics mo medyo patriotic or parang nasa Pinoy. Consciously mo ba yun ginagawa or nung bata ka pa, gano'n ka nang magsulat? Ang galing yung tanong mo. Kasi pagka gumagawa ako ng kanta, actually, hindi ako si Ferds. Kapag yung lahat ng mga songs na ginagawa ko, ang ginagawa ko dun, parang ako yung taong to. Ano yung nararamdaman nito? Hindi nalabas ko yung sarili kong personal na So, kaya pagka sumulat ako, minsan yung lyrics ko, iiyak ako dun sa lyrics ko. Kasi yung emotions nararamdaman ko bilang yung taong yun. So, ganun ako gumawa ng lyrics. Kaya, yung kahit pa paano, medyo may soul na, may kirot. Yeah, so, kunwari, tungkol sa breakup song, hindi naman ako nakapag-break. Pero, ako yung nakipag-break. So, yung lyrics ko, ganun. As far as yung patriotic, yes, yun, totoong story yun. Which is, dito sa Amerika. Diba? Alam naman natin, sa Philippines ka, meron. Imagine mo, pagkabaro ka mag-English, inaano ka na, diba? Parang, minsan yung sarili mong Pilipino, yun yung... Kasi, mga foreigner, pagka ikaw, nag-English ka na, nagtatry ka, naiintindihan naman, hindi ka naman nila papasusin eh. Diba? Pero bakit kung sino pa yung Pilipino, pagka nakita na hindi ka magaling, parang ikaw pa yung di ba? Yung parang nilook down na paano. Pero gagawin mo ba yun? Kunwari yung French? Di ba? Kunwari yung French hindi marunong. Tapos, hindi. Di ba? Pero pagdating sa sarili natin, parang tinitignan mo siya na di ba? Na parang, barok pala ito mag-English. Di ba? May di ba? May parang hindi tama. Paano kanila hahanapin? If I were an artist here based in the Bay Area, how do they get in touch with you para palakihin yung local movement? Yeah. Well, Sonicwell ba yung... Yeah, Sonicwell Productions or Ferds Rafanan. Hanapin nyo lang ako sa IG, sa FB, sa kahit email yun. So, Sonicwell Production. If you're an artist from the Philippines, ganun din. Ganun. If they wanna connect. If they wanna be part of the tour na kasama yung Bay Area, connect ganun. you through IG and IG, tsaka Darren, meron ka pang Thank you so much for Thanks, man. for the stories.